Pang-10 ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng kidnapping sa buong mundo. Ayon po yan sa ulat ng grupong Casualty Actuarial Society na nakabase sa Amerika. Pero depensa ng PNP, kumonti pa nga raw ang mga kaso ng kidnapping sa Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, marin nga itinanggi ng PNP at maging ng anti-kidnapping group na Movement for the Restoration of Peace and Order ang lumabas na ulat na pang-10 tayo sa may pinakamaraming kaso ng kidnapping sa buong mundo. Pero aminado ang mga otoridad, marami pa rin KFR cases sa bansa. Patunay lamang ang kaso kanina sa Cavite na matagumpay namang naresolba ng mga pulis. Yan! Sa amateur video na ito, nakuha na isang sibilyan sa Bacoor, Cavite. Kita ang pagpasok ng mga otoridad sa safe house ng hinihina ng mga kidnapper ng isang negosyanteng dinukot umano noon pang September 18 sa Bicol Region. Unang dinagkip ang isang lalaking nasa garahe, pinadapa sa lupa at pinusasan. Maya-maya, 2 pang lalaking inilabas sa bahay. Matapos pa ang ilang minuto, dineklara rin ng mga pulis na cleared ang lugar. Ang bahay na ito, safe house di umano ng Pagulayan Kidnap for Ransom Group. Natukoy ito nang makatakas kaninang madaling araw ang dinukot na negosyante at nagsumbong sa pulisya. Nung unang araw lang po ako siyempre nahirapan. Pinapasa Diyos ko na lang yung buhay ko eh. Kabilang sa 3 na aresto, ang itinuturong leader nilang si Felizardo Pagulayan. Kabilang siya sa top 10 most wanted sa buong bansa. Ang level of operation itong grupo na to nasyonal. As you can see, wanted nga siya with reward na $500,000 si Felizardo Pagulayan. He's been wanted for the law for 11 years. Sa report ng Casualty Actuarial Society o CAS na nakabase sa Amerika, pang-10 ang Pilipinas sa mga may pinakamaraming kaso ng kidnapping sa buong mundo. Kaya ayon sa Business and Technology News website na Business Insider, dahil dito may tuturing umanong isa ang Pilipinas sa mga lugar sa mundo kung saan pinakamalaking posibilidad na ikaw ay makidnap. Ayon sa ulat, 150 kidnapping ang naitatala sa bansa kada taon. Ang Mexico na nanguna sa listahan ng CAS, may 5,000 hanggang 7,000 kidnapping sa isang taon. May tuturing daw ang kidnap for ransom na pinakamatinding banta sa pagninegosyo, lalo na sa mga bansang may lumalagong ekonomiya. Ang arkitektong si Kakuen Chua, puwersano manong kinuha sa labas ng kanyang hardware store sa Tandang Sora, Quezon City noong September 2008. 30 milyong piso ang hinihing ransom ng mga kidnapper. Ang kanyang kalbaryo, tumagal ng 17 araw. I was 17 days chained, blindfolded, and full of packaging tape. I lost 15 pounds in 17 days. Ang talagang isip ko, I need to be composed, I need to come out alive to share my story. So that people can learn from my story. Matapos magbayad ang bahagi ng ransom, hindi pa rin daw siya pinakawalan. Nakaligtas lang siya matapos ma-rescue ng mga pulis. Ngayon, siya na ang chairman ng Movement for the Restoration of Peace and Order o MRPO. Pero ang datos ng Casualty Actuarial Society ng kidnapping sa Pilipinas, hindi raw tama ayon kay Chua. Maaring ito raw ang datos sa kasagsagan ng kidnapping sa bansa noong dekada 90. The maximum we go is around 30 cases a year lang. No? And for the last 2 years, nag-drop siya. 2012 comparing sa 2011, nag-drop siya around 15%. This year, as of now, as of this month, we have recorded around 25 cases. Kaya naman kahit naging biktima na ng kidnapping, may tuturing pa rin daw niyang ligtas manirahan at magnegosyo sa bansa. Na-prosecute na yung gumawa and we're very grateful na ang hustisya na kamit natin in 3.5 years lang. Ang PNP mas maliit pa ang datos ng kidnap for ransom cases sa bansa kumpara sa grupo ni Chua. Noong nakarang taon, 6 lang daw na kaso ang kanilang naitala, mas mababa kumpara sa mga nakaraang taon. Wala po sa aming talaan o sa aming mga records or CP na nagsasabing may ganong kadaming kidnapping na nangyayari. Kasi kahit yung mga under investigation namin ay sinisikap namin mapasama rito, wala naman kaming nakikita. Baka ang iniisip ko pa, tinotal niya altogether for a 5-year period. Baka tinotal niya yun. Hindi naman dapat yun. Hindi rin kasi 11, 35, 21, 11, 6, 1, hindi rin naabot. Jessica, paliwanag ng Movement for the Restoration of Peace and Order MRPO ay magkaiba ang bilang nila sa PNP dahil lahat ng kaso ng kidnapping for ransom na nakakarating sa kanila ay kanilang itinatala bilang KFR case kahit na kung ang iba rito ay away sa pamilya o magkakamag-anak ang sangkot at biktima sa kaso. Sa PNP daw kasi ang kanilang itinatala lang ay yung mga KFR cases na isinasagawa
ng mga kidnapping syndicates. Gayunpaman ay malayo pa rin daw ito sa datos na inilabas ng Casualty Actuarial Society na posibleng datos umano mula nga noong 1990s kung saan halos may naitatalang kaso ng kidnapping araw-araw. Jessica? Okay, pero ang perception, Rafi, itong kidnapping is a seasonal crime. May panapanahon. Lalo na pagka palapit na raw yung eleksyon, dyan tumataas yung bilang ng mga kidnapping. Pag kinausap mo yung PNP at kinausap mo rin itong private sector group na anti-kidnapping, ano ang sabi nila dito sa perception na ito? Nabanggit nga yan kanina ng MRPO, Jessica, na nitong nakaraang Mayo ay bumaba significantly yung kaso ng kidnapping. Ina-expect nga daw talaga nila natatas ito lalo na pagkapaparating yung eleksyon, pero nagulat nga daw sila na nitong nakaraang national elections ay mababa yung kaso ng kidnapping sa bansa. Ayon sa MRPO ay posibleng ito ay dahil sa mas vigilant na ngayon yung mga tao at nagre-report na at ang sinabi pa nga ng PNP na ating nakausap ay posibleng pumupunta na sa ibang larangan ng krimen itong mga nagsasagawa ng kidnapping cases dahil marami nare-resolve sa mga KFR cases ngayon dito sa bansa, Jessica. Okay, hindi kaya magkaiba ang datos ng PNP at itong grupo na nagsabi na kabilang tayo sa pinakamaraming kidnapping cases, baka kasi underreported ang kidnapping sa Pilipinas. Baka nandun pa tayo sa level na marami ang natatakot, kaya nagbabayad na lang ng ransom, hindi na lang nagsasalita, hindi sinasabi sa pulis. Acknowledge naman daw, Jessica, ng PNP at maging ng MRPO na may mga underreporting talaga, may mga hindi nagsasabi sa kanila na meron nga nakidnap. Pero yung 150 cases daw a year ay masyadong mataas. Kung meron mang underreporting, ay siguro maglalaro lamang yan ng 10 hanggang 20 sa kada taon. So idadagdag lang yan dun sa 20 ng MRPO ay posibleng umabot lamang ng 40 to 50 cases a year. So napakalayo pa rin daw yan sa 150 na naitala noong CAS, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.